Sa simula ng pelikula, isang grupo ng mga bata ang nakipagsapalaran sa isang ipinagbabawal na kuweba upang magsagawa ng pananaliksik. Pagkalipas ng 10 minuto, may napansin silang nakakatakot, kaya nagpa siya ang isa sa mga batang babae na lumabas at humingi ng tulong. Nakapagtataka, nang makarating siya sa tuktok ay nalaman niyang ganap na nagbago ang mundo. May napakalaking rock formations at mga sandstorm na nagdudulot ng kalituhan sa lahat ng dako at kahit isang spaceship ay makikita sa paligid. Ito ay nagpapahiwatig na kahit papaano, mahigit 1,000 taon na ang lumipas sa labas ng kuweba habang sila ay nasa loob. Nag-flashback ang pelikula sa kung paano nagsimula ang lahat. Isang propesor sa arkeolohiya, si Hopper, kasama ang kanyang asong si Boss, ay naghahanap malapit sa hiwalay na sistema ng mga kuweba. Nakatagpo sila ng isang van na tila pag-aari noong 70s. Lumalabas na si Hopper ay naghahanap ng isang grupo ng mga hippie na nawala ilang dekada na ang nakalipas at ang minivan ay pag-aari nila. Habang patuloy ang paghahanap, nagsimulang tumaho si Boss na parang may naramdaman at gustong umuwi kaagad. Gayunpaman, hindi pinapansin ang kanyang mga kagustuhan, pumasok si Hopper sa isa sa mga kuweba at natuklasan ang isang kakaibang cowboy na nagyayelo. Ang lalaki ay tila mula sa ibang panahon, nakitang-kita sa kanyang pananamit at baril. Nagulat at bumalik si Hopper sa kanyang kotse, at nagmaneho pa uwi. Doon, binati siya ng kanyang dalawang estudyante, sina Taylor at Jackie, na nasa sabik na simulan ang kanilang bagong paglalakbay sa paggalugad. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, sinabi sa kanila ni Hopper na ang plano ay nagbago, kaya siya ay pupunta ng mag-isa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, tinipon niya ang lahat ng kinakailangang bagay at bumalik sa kuweba. Doon, natuklasan niya ang isang kakaibang layer na naghihiwalay sa kapaligiran sa pagitan ng labas ng mundo at ng kuweba. Bagaman may pag-aalinlangan, pumasok si Hopper sa layer at sa sandaling gawin niya ito, nagsimulang gumalaw ang nakapirming lalaki. Sa sumunod na eksena, 2 araw na ang nakakalipas mula nang marinig ng mga estudyante ang kanilang propesor kaya napagdesisyonan nilang hanapin siya. Ngunit dahil wala silang sariling sasakyan, napilitang humingi ng tulong si Taylor sa isang batang babae na nagngangalang Kara, na may malaking crush sa kanya. Agad na pumayag si Kara na dalhin ang jeep ng kanyang ama, ngunit kung siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na si Vives ay papayagang sumama. Upang gumawa ng mga bagay na mas masahol pa, ang mga mag-aaral ng arkeolohiya ay napilitang kumuha ng isa pang bata, si Furby, kasama nila, habang sila ni Vives ay tila nagsushooting para sa kanilang proyekto sa paaralan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo sa lugar at natuklasan ang inabandonang minivan mula noon. Sa pagsuri, nalaman nilang ang mga hippies na hinahanap ng propesor ay walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Nakipagsapalaran sila sa sistema ng mga kuweba, ilang dekada na ang nakalipas sa paghahanap ng Fountain of Youth, ngunit hindi na bumalik. Pagkatapos, natuklasan nila ang isang lubid na humahantong sa kanila sa ibang bahagi ng kuweba. Sinundan ni Jackie ang lubid sa isang payat na lagusan, at nalaman na naputol na ito. Napansin din niya na napakalalim ng kuweba, at posibleng doon nawala ang propesor. Iginiit ni Taylor na ang lubid ay masyadong luma na pag-aari ni Professor Hopper, ngunit nagpasya pa rin siyang bumaba at siyasatin ang kuweba. Ang mga babae ay nagpasya din na sumama sa kanya, habang si Furby ay inutusang magbantay dahil siya ay masyadong natatakot sa dilim. Habang bumababa sa napakalaking kuweba, narating ni Kara ang parehong kakaibang hadlang, at ipinaalam kay Taylor na iba ang temperatura sa kabilang panig nito. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa kanilang pagbaba, hanggang sa marating nila ang base ng Yumib. Kasunod nito, ang pelikula ay bumabalik sa 2 araw, bago noong ang propesor na si Hopper ay kakapasok lang sa barrier. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa kuweba, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa loob, na sinundan ng nakakatakot na alulong. Naalarma at nagsimulang tumakbo si Hopper pabalik, at nakarating sa pasukan, kung saan napansin niya ang sikat ng araw, na kumikislap sa kakaibang paraan. Sa wakas ay nakalabas na siya, gabi na, sa kabila ng 2 minuto lang siyang nasa kuweba. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa kanyang truck, ngunit nalaman niyang natatakpan ito ng mga tumubong mga halaman. Sa katunayan, ang buong lugar, na dating isang disyerto, ay natatakpan ng masukal na kagubatan, na nagpapahiwatig na ilang dekada na ang lumipas mula nang pumasok si Hopper sa misteryosong kuweba. Maya-maya, nadatnan niya ang sira-sirang jeep ni Kara at ang backpack ni Taylor, kaya nagpasya siyang bumalik sa kuweba para hanapin sila. Sa kasalukuyan, ginalugad ng grupo ang kuweba, hanggang sa marinig nila ang parehong nakakatakot na alulong na narinig ni Hopper kanina. Sa takot na may nagkukubli sa dilim, nagpasya silang talikuran ang kanilang misyon at umuwi. Nauna si Jackie at habang umaakyat siya ay biglang naputol ang lubid, dahilan para mahulog siya mula sa descending taas. Dahil dito, nabali ang kanyang binti habang si Taylor, na sinusubukang iligtas siya, ay nabali ang kanyang braso.
Pagkatapos, sinubukan ni Taylor na suriin ang pangalawang lubad, ngunit nakakagulat, naputol din ito. Dahil dito, naghinala sila na pinaglalaroan sila ni Furby. Isang galit na si Taylor ang sinubukang tawagan siya mula sa radyo, ngunit hindi tumugon ang bata. Sa oras na ito, nagsimula ng magpanik ang grupo, at habang nag-iisip sila ng mga ideya para makalabas sa kuweba, isang malakas na kalabog ang narinig sa background. Parang may nahulog mula sa itaas. Sa takot, muling sinubukan ni Taylor na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo, at sa pagkakataong ito, isang mahinang boses ang sumagot ng tulungan mo ako. Nagtanong si Taylor tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, at sa takot ng lahat, ito pala ay si Furby. Naiwan na walang mga pagpipilian, nagpasya ang grupo na makipagsapalaran ng mas malalim sa tunnel hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan nakikita ang kalangitan. Nakapagtataka, tulad ng nasaksihan ni Hopper kanina, ang araw ay patuloy na kumikislap na para bang ang araw ay nagiging gabi sa loob ng isang segundo. Ngunit sa kabila nito, ang henyo, naniniwala si Taylor na pinaglalaroan sila ni Furby ng isa pang kalokohan gamit ang kanyang flashlight. Gayunpaman, sa kanilang kakilakilabot, nang ipagpatuloy nila ang pag-inspeksyon sa lugar, nakita nila si Furby na patay na nakahiga sa gilid. Nabali ang kanyang leeg at may ilang masasamang marka ang makikita sa kanyang mukha. Nawasak ng tanawin ng grupo, at nagsimula silang matakot na may humahabol sa kanila. At nang matagpuan ni Taylor ang naputol na lubad ni Furby, natitiyak nila ito. Sa kabutihang palad, nahanap ng grupo ang GoPro ng maliit na batang lalaki na gumagana pa rin, at nagpasya na suriin kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa video, naghihintay si Furby sa pagbabalik ng grupo sa loob ng ilang araw, ngunit walang resulta. Sinusubukan niya ang lahat, tinatawag sila sa pamamagitan ng radyo, sumisigaw sa bawat butas sa kuweba, at kahit na naghahagis ng mga bato para sa isang pahiwatig, ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon. Kapag siya ay naiinip, gumagala siya sa kalapit na lugar at nakita ang minivan ng mga hippie mula sa 70s na may isang journal sa loob nito. Binanggit sa journal na ang mahiwagang kuweba ay naglalaman ng bukal ng kabataan, na mahimalang makapagpapagaling ng mga tao o mabubuhay pa nga ng mga patay. At ito ang dahilan kung bakit pumasok ang mga magulang ni Hooper sa kuweba, dahil ang kanyang ina ay nagdurusa sa isang pambihirang uri ng kanser. Lumipas pa ang ilang araw at naubos na ni Furby ang lahat ng kanyang supply ng pagkain at tubig. Sa pag-aakalang patay na ang kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang umalis sa lugar, ngunit para doon, kailangan niya ang mga susi ng jeep mula kay Taylor. Kaya naman, nagpasya siyang umakyat sa kuweba at kunin ito mismo. Ngunit nang tumawid siya sa mahiwagang hadlang, napansin niyang mabilis na nagbabago ang langit. Bago niya maunawaan ang hindi pangkaraniwang bagay, ang lubad ay automatikong pumuputol na nagreresulta sa isang nakamamatay na pagkahulog. Ito ang katok na narinig ng grupo kanina. Pagdating sa loob ng kuweba, nagsimulang gumana ang radyo, kaya sinubukan ng isang nasugatang Furby na humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nakakakuha lamang ng atensyon ng ilang kumakain ng tao, na dumating doon at walang awang pinapatay siya. Ang footage ay nag-iiwan sa grupo sa isang estado ng pagkabigla, pagkalito at kalungkutan. Naguguluhan sila kung paano nagpalipas ng mga araw si Furby sa labas, samantalang 30 minuto pa lang sila sa loob ng kuweba. Ngayon, desperado na ang grupo na makaalis sa lugar. Dahil si Kara lang ang fit at hindi na sugatan, inatas ang malayang umakyat sa kanyang daan palabas ng napakalaking kuweba. Bago umalis, inabutan siya ni Taylor ng isang beacon para maalerto niya ang mga awtoridad sa sandaling makatanggap siya ng signal. Pagkatapos ng kaunting pagpupumiglas, sa wakas ay nakalabas na si Kara sa kuweba, ngunit napatulala siya sa kanyang napansin. Ang lugar na dating natatakpan ng makakapal na berdeng kagubatan, ay naging isang hindi matitirhan na tigang na lupain, na may mga bagyo ng buhangin sa di kalayuan. Napakababa rin ng supply ng oxygen, kaya patuloy ang pag-ubo ni Kara. Sa takot, umakyat siya sa isang bato at sinubukang kumuha ng signal sa beacon. Gaya ng inaasahan, walang signal si Kara, ngunit napansin niya ang isang kakaibang bagay na parang spaceship na lumulutang sa di kalayuan, na nagpapahiwatig na lumipas na ang oras ng ilang milenyo. Nang makabalik siya sa kuweba, nagalit si Taylor at ang iba pa na hindi man lang niya sinubukan. Lumalabas na habang nasa labas si Kara ng buong 30 minuto, ilang segundo lang ang lumipas para sa grupo sa loob ng kuweba. Galit na hindi pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap, ipinakita ni Kara ang kanyang kamera, na nagpapatunay sa kanyang pahayag na sa katunayan ay lumabas siya. Sa video, kitang-kita ang kakaibang desyerto na mundo at ang napakalaking sandstorm. Sa wakas, hinihinuha ni Taylor na, sa ilang kadahilanan, ang oras sa loob ng kuweba ay bumagal, at sa tuwing kumukurap ang araw, nangangahulugan ito na lumipas ang isang araw.
Idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit naputol ang mga lubid dahil ang alitan sa mga nakaraang taon ay naging marupok. Nang marinig ang lahat ng ito, nagpasya si Vives na muling panoorin ang footage ni Furby at pagkatapos mapanood, natuklasan niya ang isang bagay na nakakagulat. Sa isa sa mga frame, nagbabago ang kulay ng langit na ang madilim na kalangitan ay ang taglamig at ang liwanag ay ang tag-araw. Ito ay nagtatapos na ang bawat segundo sa loob ng kuweba ay hindi isang araw sa labas, ngunit sa katunayan isang buong taon. Sa paghahayag, ang grupo ay natakot at sila ay naging mas desperado upang makalabas. Sa sandaling nabawi ni Kara ang kanyang lakas, muli niyang sinubukang lumabas ng kuweba, ngunit sa sandaling iyon, isang futuristic na mukhang hagdan ang itinapon doon. Pagkatapos, isang higanteng mala-alien na figure ang nagsimulang umakyat dito, na nagudyok sa lahat na umatras. Nang makarating ang alien sa kuweba, bigla siyang sinalakay ng isang barbaric na kumakain ng tao. Isang away ang naganap sa pagitan ng dalawa, ngunit ang higanteng dayuhan ay madaling nasupil at itinali ang kumakain ng tao, gamit ang isang high-end na elektronikong aparato. Pagkatapos, sinimulan niyang sundan ang grupo, dahilan para tumakbo sila sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Taylor at hanggang sa isang misteryosong lugar kung saan nilalamon ng isang grupo ng mga lalaking kumakain ng tao ang kanilang biktima. Ito ay tila ang parehong cowboy mula sa simula ng pelikula. Sa kasamaang palad, napansin ng mga kumakain ng tao ang mga tao at sinimulan silang habulin. Upang bigyan ng oras ang iba na tumakas, ginawa ni Taylor ang pinakahuling sakripisyo at lumaban sa mga hayop ng mag-isa. Nakalulungkot siya ay natalo, at ang mga kumakain ng tao ay brutal na tinapos siya. Sa sandaling umalis sila sa lugar upang habulin ang iba, pumasok si Kara sa loob, at nawasak nang makitang patay na si Taylor. Habang siya ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa, ang higanteng dayuhan ay lumapit sa dalawa, at hinayla si Taylor sa isang maliit na pool ng tubig, na tila ang bukal ng kabataan. Narito at nabuhay siya, at ang alamat na laging pinagtatawanan ng iba, ay naging totoo. Ngunit bago magsaya ang grupo, bumalik ang mga kumakain ng tao at sinimulang salakayin ang higanti. Sa pagkakataong ito, mas marami ang mga ito sa kanya, at nakuha pa nilang tanggalin ang kanyang helmet na nag-iiwan sa higanteng hingal na hingal. Sa kabutihang palad, bago siya matapos, tinulungan siya ni Kara at Taylor at kalaunan ay nabitag ang mga kumakain ng tao gamit ang kanyang kagamitan. Matapos ang pagtatalo, sinubukan ng dalawa na tulungan ang higanteng makatayo, ngunit nabigo sila. Para bang ang oxygen sa loob ng atmosfera ng lupa ay nakakalason para sa kanya, na nagiging sanhi ng pagkasira ng kanyang mga laman loob. Kasabay nito, dumating din doon sina Vives at Jackie at napansin nila ang pagkawasak ng paligid. Bago mamatay, ang higanti ay nagpakita ng isang ulat ng balita tungkol sa pagkawala ng grupo, ilang milenya na ang nakalipas. Ipinakita rin niya sa kanila ang maraming iba pang mga clip na nagpapahiwatig na ang mga kondisyon ng pamumuhay sa mundo ay naging hindi matitirahan kaya ang mga tao ay umalis patungo sa ibang planeta. Ang isang espesyal na sasakyang pangkalawakan na tinatawag na ARC ay responsable para sa transportasyon ng mga tao, at ito ang parehong bagay na nakita ni Kara kanina. Matapos maibigay ang lahat ng impormasyong ito, pumanaw ang higanti. Sa susunod na eksena, habang hinahanap ni Taylor ang kuweba para sa higit pang mga pahiwatig, bigla niyang nadatnan ang propesor na si Hopper na nasugatan sa sahig. Ngunit ang sumunod na nakita niya ay nabigla sa kanyang kaibuturan. Sa harap nila ay ilang iba pang mga layer ng oras na gumagalaw sa mas mabagal na mga rate. Sa unang layer, ang mga magulang ni Hopper ay nagyelo habang sa mas malalim na mga layer, ilang mga sinaunang tao ang nag-aaway upang agawin ang bukal ng kabataan. Ipinaliwanag ni Hopper na ang buong sistema ng mga kuweba ay idinisenyo upang pigilan ang mga tao at iba pang mga organismo mula sa paggamit ng bukal ng kabataan. Sinubukan ni Taylor na ihatid siya pabalik sa kaligtasan, ngunit iginiit ni Hopper na manatili doon. Di nagtagal, bumalik si Taylor sa kanyang grupo, at inilagay ang patay na si Furby sa bukal ng kabataan. Gumaling din ang nasugatang binti ni Jackie doon. Ngunit nang malapit na silang umalis, pinalibutan na naman sila ng mga barbaro. Dahil wala nang mapupuntahan, nagpasya ang grupo na gamitin ang high-tech na hagdan ng dayuhan. Nauna si Kara, ngunit nang makarating siya sa tuktok, nalaman niyang napuno ng tubig ang pasukan. Biglang hinayla siya ng isang nilalang na ikinasindak ng natitirang grupo. Ngayon, si Taylor at ang iba ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kung aakyat sila, papatayin sila ng mga nilalang, ngunit kapag bumaba sila, kakainin sila ng mga barbaro. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik sa kuweba ang isang ganap na nag-transform na Kara at hinayla ang lahat gamit ang high-tech na lubod. Ilang sandali pa, hinayla din niya si Furby, Professor Hopper, at ang kanyang mga magulang. Ang mga nilalang na humila kay Kara kanina, ay talagang mga tao na nag-evolve sa pagbabago ng panahon.
At sa kabila ng pagkawala ni Kara ng ilang segundo lamang sa kuweba, sa katunayan siya ay nanirahan ng ilang taon sa labas. Sa huling eksena, dinala ang grupo sa Ark, na nasa landas nito upang maghanap ng bagong planetang tirahan. Ang Ark ay kinokontrol ng mga umuusbong na nilalang, na nagsasalita ng ganap na naiibang wika. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang sasakyang pangkalawakan ay sumabog sa kalawakan, na iniiwan ang asol na planeta sa likod magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.